Sa pinakadulo ng mundo, may isang bansa na tila isinilang mula sa alamat. Isang lupain na may yelo, ngunit may apoy. Tahimik, ngunit puno ng kwento. Ito ay ang Iceland. Sa Iceland, ang mga bundok ay tila mga higanting natutulog. Ang mga talon ay walang humpay na bumabagsak. Parang bulong ng kalikasan sa sinumang handang makinig. Sa gabi, ang langit ay sumasayaw. Ang Northern Lights ay gumuguhit ng liwanag. Tila sinasabi sa mundo na may mahika pa ring natitira. Ngunit, ang tunay na yaman ng Iceland ay hindi lang ang tanawin, kundi ang mga tao nito. Mahinahon silang magsalita, ngunit malalim mag-isip. Dito, halos walang takot sa gabi, halos walang krimen, at tiwala sa kapwa ay parang likas na bahagi ng buhay. Sa Iceland, walang permanenteng hukbo. Ang mga pulis ay bihirang magdala ng baril. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinili nila ang kapayapaan bilang pundasyon ng kanilang bansa. At marahil iyon ang dahilan kung bakit itinuturing ang Iceland bilang pinaka-peaceful na bansa sa mundo. Ngunit huwag kang magkamali. Ang Iceland ay hindi mahina. Sa ilalim ng yelo, may kumukulong mga bulkan. Ang lupa ay humihinga. Ang init ng mundo ay umaangat mula sa kailaliman. Dito nagmumula ang kanilang enerhiya, malinis, natural at makapangyarihan. Noong unang panahon, naniniwala ang mga taga-Iceland sa mga duwende at diwata. Hanggang ngayon, may mga kalsadang naiiba ang direksyon dahil naroon ang bahay ng engkanto. Totoo man o hindi, isang bagay ang malinaw. Iginagalang nila ang kalikasan at ang mga kwentong dala nito. Ang Iceland ay patunay na ang kaunlaran ay hindi kailangang maingay, na ang kapayapaan ay maaaring maging lakas, na ang simpleng pamumuhay, malalim na paggalang sa kalikasan at tiwala sa kapwa ay sapat upang bumuo ng isang matagumpay na bansa. Sa mundong puno ng kaguluhan, ang Iceland ay parang paalala na posible ang katahimikan, na posible ang balanse, na posible ang isang lipunang hindi pinamumunuan ng takot, kundi ng pag-unawa. Ito ang Iceland, tahimik, ngunit tunay na makapangyarihan. Ang lupang tahimik, ngunit buhay na buhay. At marahil, ang tanong ngayon ay ito, kung kaya ng Iceland, bakit hindi kaya ng iba? Hanggang sa susunod nating kwento.